What is the current state? Ikaw ba, napansin mo ba bumaba ang turismo or pareho lang or baka tumaas pa? Ano ang kalagayan? Well, I always say this to our members. This is a global situation. Hindi lang naman yan sa Pilipinas na naranasan, kundi sa buong mundo. And I always give hope sa mga miyembro ng PTA na if we survive the pandemic, we will also survive this. We are not sugarcoating anything. Definitely may challenges, pero hindi naman siya naghihingalo. Oo. Ano ba differences po ng naranasan nyo pagdating po sa mga hamon at nung panahon ng pandemic at saka ngayong panahon po na may krisis po tayo sa langis? Magandang tanong yan, Ricky. Of course, nung panahon ng pandemic, totally walang biyahe. Oo. Pero ngayon, may biyahe, mahal nga lang. Oo, So, that's totally different. So, magkakaalaman ngayon kung sino yung kayang makabiyahe sa ganitong sitwasyon. But one good thing there, hindi naman namamatay yung industriya. I had to ask, kasi nga, di ba, ayan, walang biyahe, pero kayo ay nakasurvive. Ito may Yes. biyahe. So at least, di ba, we want to see yung maganda rin naman na, yung, some silver lining. Oo. Ayan. May silver lining, tama. So sabi na nga, yung sabi mo nga na lampasan natin yung pandemya na total lockdown, bawal talagang bumahe. Pero ngayon, mahal, no? Mahal bumahe. Pero sabi mo nga, yung mga umaalis ba ngayon, sila ba ay umaalis dahil sa pangangailangan or kumbaga dahil bakasyon? Ano yung mga rason ngayon kung ikaw ay aalis? So, base dun sa pinagpag-aaral ng PTA and also ng Department of Tourism, between January to hanggang ngayong May, hindi pa naman natin naramdaman yung pagbaba ng turismo because yung mga tickets na yan, nabili na yan a long time ago, before pa the crisis. So, during summer, makikita nyo marami pa ring tao sa Boracay, marami pa ring nagbiyahe. Pero makikita natin ang epekto maybe before the end, ngayon medyo nakikita na namin na halos bumababa na yung mga bookings natin. Oo. And yan yung medyo humina na. And naramdaman yan ng mga destinations like yung Baguio, nung halos wala na rin nagpupunta because sa mahal ng gasolina. Ito yun sa mga makikita nating epekto ng krisis sa langis. Ano pong dahil nabanggit nyo nga po Baguio, kami favorite po namin ni Patpi magpunta ng Baguio, no? Pero sa inyo pong karanasan, ano po yung malaki ang binaba po sa lahat ng mga tourist destinations po natin? Bukod po sa Baguio. Even ngayon, ang nakikita namin yung pagbaba sa Boracay, pagbaba sa Cebu, yung mga destinations na kailangan lumipad. Lahat po yan is naapektuhan because medyo mataas po yung ticket. Like yung sa Boracay, if you will see the airfare sa Boracay, pwede kang umabot ng 25,000 to 28,000. Kahit maaga ka mag-book? Yes, kahit maaga ka mag-book. So, yan yung because of the fuel surcharge. Yeah. Kasi yung fare base naman, hindi naman ganong tumataas yan. Pero yung fuel surcharge ang masyadong mataas. So, isa yan sa mga kailangan nating, I don't know kung paano siya susolusyonan. Pero ang nakikita namin dyan, ang solusyon dyan is bumaba yung presyo ng langis.